Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Laban ako. Maliligayahin kita at iingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Minsay may kirot sa puso na sadyang kay pait. Napakasakit. Alam mo, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. May pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na hahantungan. Sasambahin kita kahit sa malayo. Baka mamahalin pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Ang araw, mga butihing naming taga-subaybay. Simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Dale. Dito pa rin sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Lucille, ang bango mo. Ang lambot ng katawan mo. Dale, dahan-dahan lang. Kumisa naman mamadali. Kasi nakakagigil ka eh. Sobrang mong pinakiinit ang katawan ko. Ha? Ha? Dale. Dale. Parang hindi bagito, ah. I love you. I love you, Lucille. I love you. Wala kang kibo dyan, Dale. Nakatitig ka pa sa akin. May problema ba? Hindi na ako makapaniwala, Lucille. Sa nangyari sa atin? Dale, pareho naman nating ginusto. Alam ko. Pero sa edad ko kasi, na 15 anyos, hindi ko kakalain na mararanasan ko na ganitong kaligayahan. At sa isang katulad mo pang magtuturo sa akin nun. Hindi mo ba nagustuhan? Gusto, siyempre. Gustong-gusto ko. Parang nga nabitin pa ako eh. Ano, pwede bang isa pa? OA ka na. Oh. Nagbihis ka na. At umuwi na. Sige na. Baka hinahanap ka na ng inay mo. Ayoko pang umuwi. Dahil gusto ko pang maging masaya. Alika nga. Alika nga. Ano ka ba? Iba ka naman pagbigyan. Gusto mo. Ulitin agad. Lucille. Laputo! Ano ba gagawa mo, Dale? Nay naman. Ba't niyo naman ako binatukan? Natutulog pang kao eh. Natutulog kay kamo? Oho. Ay, pero ano ba pinagagawa mo dyan sa unan? Halos, lamutakin mo na ng gusto sigpit ang pagkakayakap mo. Nakaipit pa dyan sa mga hita mo. Gigil na gigil ka. Pinupupog mo pa ng halik. Ano, pinagtitripan mo yan? Dinoromansa mo? Wala ho yun, Nay. Nananaginip lang. Ay, Dale, baka kung may anong kabalastugan kong ginagawa, halo, kung sasabayin ka sa akin. Wala ho. Akala ko yata wala akong naririnig. Naririnig na ano ho. May nakakakita sa'yo. Pumupunta ka sa bahay ni Lucille na yun. Ho? Tapatin mo nga ako. May relasyon ba kayo? Ha? Ay, loko ka ha. 16 anyos ka pa lang. Kung buhay ang tatay mo, uupakan ka doon. Yung pag-aaral mo ng high school, yun ang tupagin mo. Hindi ko ano-anong kalokohan. Huwag ka talaga, Tol. Isipin mo, kayo na ni Lucille. Ako pa ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Mapapasagot ko siya. Pansin ko kasi, type ka rin nun eh. Mukhang mahilig ang babaeng yung sa mas bata sa kanya. Pero teka, may jowa na yun, di ba? Wala akong pakialam sa jowa niya. Isa pa, madalas namang wala yun eh. Kaya nga nagtatampo na sa kanya si Lucille. Ibig mo sabihin, okay lang sa'yo na maging kabit ka? Kahit ano pang itawag doon, okay lang. Basta masaya akong kasama si Lucille. Handa ka na rin sa gulong pwedeng mangyari. Malaking problema yan kapag nalaman ng jowa ni Lucille ang tungkol sa inyong dalawa. Akala ko hindi ka pa rin magpapakita sa akin. Sorry, mahal. Marami lang kasi akong ginagawa. Madalas, busy sa trabaho.
Alam mo, si Isra, pang-boyfriend mo. At minsan, pinadadala ko ng kumpanya namin sa ibang probinsya. Kaya nga, nakakalimutan mo nang may girlfriend ka. No, hindi totoo yun. Kahit hindi tayo madalas magkita, hindi ka mawawala sa isip ko, Lucio. Totoo ba yan? Baka nga kapag nasa ibang lugar ka, nakakalimutan mo na rin ako kaya humahanap ka ng iba. Seros ba yan? Mahal, alam ko na marami akong pagkukulang sa'yo. Pero wag kang mag-alala. Kapag ganitong magkasama tayo, papawi ako sa'yo. Pasasayahin kita. Robert! Aalisin ko lahat ng tampo at pangungulila mo, ha? Pahalapin natin ang tubig itlong. Lucio. Robert! Ano bang nangyayari sa'yo, Lucille? Nagme-message ako sa'yo, hindi ka nagre-reply. Tinatawagan kita sa cellphone mo, hindi mo sinasagot. Tapos, ino-off mo pa. Dale, huwag mo na ako abalahin pa. Ha? Anong wag kabalahin? Pabayaan mo na ako. Ano ba sinasabi mo? Lucille, tayo, di ba? Mahal kita. Mahal mo ako. Hindi tayo. Ha? Saka walang tayo. Ano? Alam mo may boyfriend na ako, di ba? Oo, alam ko yun. Pero sinagot mo ako. Sa kami nangyari na sa atin. 3 beses pa nga Ay, eh. kalimutan mo na yon. Magulo lang ang utak ko ng mga sandaling yon. Kaya may nangyari sa atin. Ibig mo sabihin, baliwala lang yan sa'yo? Lucille, hindi baliwala sa akin yun. Saka, mahal kita. Mahal na mahal. Kaya hindi pwedeng basta mo na lang itapon ang mga nangyaring yun. Dale, isang pagkakamali lang yon at hindi mo dapat seryosohin. Pero, Saka bata ka pa. Isipin mo isang laro lang yung namagitan sa atin. Parang bato-batopic. What? Dale! Dale! Ito, tama na! Tama na yan. Halos mabuwal na yung puno ng saging sa kasuntukan kasipa mo. Walang laban sa'yo yan. sakit eh. Sabi ko sa'yo, di ba? Dapat handa ka sa pwedeng mangyari. Sa simula pa lang alam mong may boyfriend si Lucille. Oh, Hindi na sana niya hinayaan mangyari pa yun. Dahil sobra ko na siyang minahal. uy, hayaan mo na. Makakalimutan mo rin siya. Marami pang babae riyan, mas maganda at kaedad natin. Pero iba siya eh. Iba si Lucille. Akala mo lang yun. Ang ibang babae, meron din ang kung anong meron si Lucille. Hindi mo ko naiintindihan, Bong. Si Lucille ang nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Ano? Nang una ko kaligayahan. Nagparaan na sa akin ang langit. Oo, tamaan ako eh. Teka nga, huwag mo sabihin, Tol, astig mo. Grabe, ang tulis mo. Nagamit mo na sa kanyang sibat mo. Kaya naman pala, ganyan ka kung mag-react eh. May nangyari na pala sa'yo. Sana, all talaga. Baka hanap ng katulad niya. Pero hindi lang naman yun ang dahilan, Bong. Kundi, mahal na mahal ko siya. Dale, ano ba nangyayari sa'yo? Ilang araw ka na matamlay. May sakit ka ba? Wala ho. Ay, ikaw na bata ka, ha? Hindi kita maintindihan. Dati para kang siraulo na ngiti-ngiti kahit nag-iisa. Ngayon naman, mukhang sambakol yung pagmumukha mo. At saka, teka nga. Ano ba nangyari dyan sa kamay mo? Wala ho, Nay. Nag-practice lang kami ni Bong ng boxing. Ang kailan ka ba nagkahilig sa boxing? O bakit ba? Kailangan mo bang sumunod sa yapak ni Manny Pacquiao? Kukumpitensyahin mo pa yung anak niya. Pero, may galing yan. At baka sakaling ikayaman natin.
2 linggo ka na namang mawawala, Robert. No, Lucille. Ipinadadala kami ng opisina sa Bulacan eh. Okay lang. Sanay na ako. Huwag ka na malungkot. Ginagawa ko ito dahil may pangarap ako para sa atin. At saka kailangan kong doblehin ang kayon para sa mga plano natin. Basta pagdating ko, babawi na lang uli ako sa'yo. Uy! Susan! Ano yan? Bakit? Sira ba tiyan mo? Oo ata, Feli. Ilang araw na akong ganito. Nahihilo, naduduwal, at parang di ko mapaliwanag itong nararamdaman ko. Ako, baka kung napano ka na. Baka napaglaruan ka. Ikaw naman, hindi ako na matanda. At Sorry saka, ko. hindi naman ako pumupunta kung saan. Teka nga. Pinsan, baka naman siyungkis ka. Uy, dapat magpakasal na kayo ni Robert bago pa lumaki ang tiyan mo. Lucille, Dale? Ba't ka nagpunta rito? Lucille, kailangan kita. Dale, sinabi ko na sa'yong tapos na tayo. Yung mga nangyari, wala lang yun. Kalimutan mo na. Pero hindi pwedeng ganun. Mahal kita. Hindi kita mahal. May nangyari na sa atin. Kaya hindi ako naniniwala na hindi mo ako mahal. Mahal mo ako, alam ko yun. Dahil hindi mo ibibigay sa akin yung sarili mo kung wala kang pagmamahal sa akin. Dale, natukso lang ako sa'yo. Eh? Saka, napagtripan lang kita. Dapat mag-thank you ka na lang. Dapat, kasi pinaranas ko sa'yo yung ganong kaligayahan, di ba? Hanggang init lang ng katawan yun. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Lucille, mahal kita. Ano ka ba? Lucille, Huwag mo akong yakapin. Kalimutan mo na ako. Hindi kita gusto. Hindi kita mahal. Kaya umalis ka na dito, Dale. Hindi totoo lahat ng sinabi ko kay Dale. Dahil kahit paano nahulog na rin ang loob ko sa kanya. May pagtingin ako pero hindi pwedeng ipagpatuloy ang anumang meron kami. Dahil boyfriend ko si Robert. Isa pa, napakabata pa ni Dale. 16 anyos lang siya. Menor de edad. Kaya tama na yung nangyari sa amin. Hindi na dapat maulit. Kailangan ko na siyang alisin sa isip ko. O ano? Sinabi mo na ba kay Robert ang tungkol sa pagdadalang tao mo? Hindi pa, Feli. Oh, pati ko pa sinasabi. Pwede mo namang itawag sa kanya. Baka naman gusto mong sorpresahin siya pag uwi niya. Ay. Oh, ano yan? Ang lalim naman. Bakit? Ano bang problema? Di ba dapat maging masaya ka? Dahil nagbunga na ang pagmamahalan niyo ni Robert. Baka mas mapagap ang plano niyong pagpapakasal kasi buntis ka na, pinsan. Kasi, ano eh. Ano? Eh, Kasi ano? Pinsan, tiyak namang pananagutan ni Robert ang kalagayan mo. Kasi mahal ka nun. Hindi ka niya iiwan sa ere. Pwede ba, Dale? Itigil mo na ang kakabalik dito dahil gumagawa ka lang ng problema. mahal na mahal kita. Maliw ka ba? Ilang palit ko ba sasabihin sa'yo na wala akong pagtingin sa'yo? Nakipaglaro lang ako sa'yo, yun lang yun. At hindi mo dapat siniseryoso. Kahit anong sabihin mo, hindi ako naniniwala. Dahil nararamdaman ko, minahal mo rin ako. Alam mo, sira ulo ka talaga. Init lang ng katawan yun, Dale. Init lang ng katawan yung namagitan sa atin. Saka pwede ba?
Huwag ka na magpakita sa akin dahil ayokong masira ang relasyon namin ni Robert. Saan naman? Wala siyang alam sa kung anong nangyari sa atin. Saka, tingnan mo nga yung sarili mo. Pigatas ka pa sa labi. Ha? Init lang ng katawan niyang nararamdaman mo dyan, ha? Hindi yan pagmamahal. Kaya iligo mo lang yan at samahan mo rin ng hilod. O, kiss-kiss mo sa pader. Mawawala din yan. Sana nga ganun lang kadali. Pero hindi. Dahil alam ko, mahal na mahal kita. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Kaya itigil mo yung kahibangan mo, Dale. Malapit na kaming ikasal. Kasal? Oo! Magpapakasal na kami ni Robert. Ako naman, Dale. Ano ba katalad-kaduhan tong ginagawa mo? Ay, loko ka talaga. Bakit ka ba nagpupunta lagi sa bahay na Lucille na yon, ha? Mahal na mahal ko siya, Nay. Raulo, anong mahal? Tumigil ka dyan sa kalokohan mo. Yung pag-aaral mo at tupagin mo. Hindi kung ano. Saka kung maka-arte ka rin, para bang may relasyon kayo. Nay, naging kami. May lokong to, ah. Totoo naman sinasabi ko eh. Hindi naman ako magkakaganito kung wala. Kaya lang, mas pinili pa rin niya si Robert. Sabi niya, magpapakasal na sila. Sira ulo ka kasi. Alam mo, may boyfriend na yung tao at saka may kalandian din pala yung babaeng yun. May boyfriend na, pero humarot pa sa isang batang gaya mo. Nay, mahal na mahal ko po siya. Nako, Magdaleno, tumigil ka dyan ha. Baka mamaya samain ka sa akin. Sarap mong sapakin. Wala akong kaalam-alam sa ginagawa mong kalokohan. Ay, siguro naman di nababalik dito ang Dale na yon, pinsan. Ay, sana nga. Ikaw naman kasi. Ba't pinatulan mo pa si Baguette? Natuwa lang ako. Saka, di ba ang cute niya? Cute? Cute ba yun? Ikaw talaga? Buti hindi nalaman ni Robert, kundi laking gulo yan. 2 weeks lang naman yun. Ganun lang kadali. Nag-trip lang ako makipaglaro kay Dale. Talaga? Saka wala na yun. Nalungkot lang kasi ako dahil madalang magpakita si Robert. Saka, bahagi lang yun ang kapilihan ko. Pero, ngayong magpapakasal na kami, syempre, magiging mabait na ako. Lalo na't magkakababy na kami. Dale, dito na lang tayo sa labas ng simbahan. Oh, Teka, huwag mo akong umakan. Gusto kong pumasok sa loob. para ano? Para lalo kang masaktan. Hindi, gusto ko lang makita si Lucille. Teka, huwag na. Lalo mo lang pahirapan ang sarili mo. Bong, Saka baka mamaya, kung ano pang maisipan mong gawin, magkagulo lang. mahal ko siya eh. Tol, kalimutan mo na siya. Mag-aasawa na yung tao eh. Iba na lang ang mahalin mo. Puppy love lang yung nararamdaman mo para sa kanya. Mawawala rin yan. Hindi na ito mawawala. Alam ko, mananatili ang pagmamahal ko kay Lucille. Kahit may asawa na siya. Masayang-masaya ako, Lucille. Dahil ngayon mag-asawa na tayo at magkakaroon na rin ng anak. Ganun din ako, Robert. Wala na akong mahihiling pa. Masaya akong marinig yan sa'yo. Alam kong magiging mabuti kang asawa. Mahal na mahal kita. Kaya gagawin ko ang lahat para mapasaya ka at maibigay sa baby natin ang magandang buhay. O bakit? May problema pa? Wala, Robert. Aray! Oh. Aray ko. Sumipa pa si baby? Oo, parang gusto na niyang lumabas, Robert. Naiinip na nga rin ako, mahal. Gusto ko lang makita si baby. Sino kaya ang kamukha niya? Ako o ikaw? O, Dale, saan ka pupunta? May kakausapin lang po ako. Dale, binabalaan kita. Huwag na huwag kang gagawi pa na Lucille. May asawa na yung tao. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya, kalimutan mo na yun. Saka nakakaya doon sa asawa? Buti nga.
Wala siyang kaalam-alam na nagkaroon pala kayo ng relasyon ng babae yon. Eh, palibhasa kasi malayo ang trabaho ng lalaki. Mas mainam kung mananahimik ka na lang. Dahil ayoko rin ng gulo. Kung sa bagay, tama rin ang desisyon ni Robert na lumipat kayo ng tirahan. Ay, oo. At okay lang din naman sa akin. Saka para mapalayo ka na rin kay Dale. Ay, tama ka. Ayoko rin balikan yung naging kalokohan kong yun, pinsan. Dapat lang talaga magpakatino ka na. Lalo na't magkakaanak ka na. Ay, next month, manganganak ka na. Ay, Oh, bakit ang lalim naman yata ng buntong hininga mo? May problema ba? wala, Feli. Aalis ka. Saan ka naman pupunta? May asikasuhin lang po ako, Nay. Dale, umayos ka, ha? Baka kung ano na naman yan. Init talaga ako. Ay, nagpapaalala lang ako. Dahil ayoko lang na mahulog ka sa paggawa ng kung anong kalokohan. Mula rito sa kinaroroonan ko, tanaw ko ang nilipatang bahay ni na Lucille at ni Robert. Ay, nakapanganak na pala siya. Kalong ni Lucille ang kanilang baby. Papaalis si Robert. Papasok siguro sa trabaho. Bakit ganun? Hindi ko talaga kayang kalimutan si Lucille. Mahal na mahal ko pa rin siya. At umaasa ako na darating ang araw. Magiging kami. Kung paano yun, yun ang hindi ko alam. Naku anak, masaya ako natapos ka na sa pag-aaral mo at madaling nakapasok ng trabaho sa isang construction company bilang engineer. Sabi ko naman sa inyo, Nay, tutuparin kong promise ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Anak, kaya kita pinagtapos, hindi yun para sa akin, kundi para din sa'yo. Gusto ko kasing maging iba ang kapalaran mo sa naging kapalaran namin ng pumanaw mong tatay. Pero siyempre po, gusto ko rin matumbasan ng mga pagsisikap ninyo. Masaya na ako makitang maayos ang buhay mo. Ah, teka nga pala anak. Sana naman lumanap ka na ng isang babaeng magpapasaya sa'yo. Gusto ko kasi magkaroon ka na ng pamilya. At maalagaan ko pa ang aking magiging ato bago pa ako mawala. Ang inay talaga kung ano-anong sinasabi. Hindi pa kayo mawawala. Mahaba pang panahon pagsasamahan natin. Papa! Sabi ko na nga ba, uuwi kayo ngayon eh. Oh, bakit nahulaan mo ba yun, anak? Opo, Papa. May pasalubong po kayo sa akin. Pa, siyempre. Oh, heto. Cookies. Wow! Oh, thank you po, Papa. Ang mama mo. Mama! Ay, nako, kaya naman pala nagmamadaling lumabas ng room niya ang batang yan. Nang makarinig ng humihintong sasakyan. Dahil alam niya uuwi ka ngayon. Sabi mo next week ka pa uuwi. Eh, kasi na-miss ko kayo eh. Kaya napaagang uwi ko. Nako, wala pa naman akong nalutong ulam. Oo, huwag ka na magluto. Kain na lang tayo sa labas. Talaga po, Papa? Oo. I-date ko kayo ng mama mo. Yay! O, teka lang, magpapalit ako ng damit ha, para makaalis na tayo. Andito ka na naman sa kanto, Dale. Nakatanaw sa bahay ng pinsan ko. Wala naman akong ginagawang masama, Feli. Gusto ko lang makita si Lucille. Alam mo, itong ginagawa mo, hindi ito tama. Hindi naman ako nanggugulo. Saka wala akong masamang intensyon. Pero pwedeng pagmulan ng problema. Dale, may asawa na ang pinsan ko. At may anak na. Kaya huwag mo na siyang guluhin. Hindi ko naman siya ginugulo. Masaya lang ako kapag nakikita ko siya. Huwag mo na siyang pangarapin pa. Pabayaan mo na si Lucille. Marami pa namang ibang babae dyan na higit sa pinsan ko.
At please lang, huwag kang gagawa ng bagay na pwedeng pagmulan ng problema. Ay, hindi mo na lang sana siya pinakailaman pa, Feli. Nag-aalala ako para sa'yo, Lucille. Saka, nawawirduhan ako sa kinikilos ng Dale na yun. Di ko alam kung matino pa ba yun. Ay, hindi naman siguro siya manggugulo, di ba? Mama! Ay, Mama! ay, sandali lang, pinsan ha. Pupuntahan ko lang ang anak ko. Ay, nag-aalala nga ako sa kanya dahil pabalik-balik ang lagnat niya. Ilang araw na ba siyang may lagnat? Eh, ha? Ay, wait, Diyos ko. Ang anak ko. Bakit? Feli, tulungan mo ako. Dahil natin ang anak ko sa ospital. Anong nangyari kay Gwen? Na-dengue ang anak ko, doktor. Oo, mister. Kaya may mga rashes din na lumabas sa katawan niya. Kailangan niya ng blood transfusion sa loob ng 24 oras. Kaya lang, hindi available dito sa ospital ang tipo ng dugong kailangan niya. Ako na lamang po ang magiging blood donor. Type A ang dugo ko. Pero type B positive ang dugo ng bata. Kaya type B o kaya type O ang dugong maaaring tanggapin ng katawan niya. Humanap na lang kayo ng ibang donor. O sige, may iwan na muna kita at may kailangan pa akong asikasuhin. Paano nangyari yun? Type B ang dugo ni Gwen. Samantalang type A ang dugo ko. Type O naman kay Lucille. Bakit iisa man sa amin? Hindi niya ka-blood type. Paano nagkaganon? Buti na lang may nakuha akong blood donor. Kaya nasalina na ng dugo ang anak natin, Robert. Ligtas na siya sa panganib. Ay, bumalik na muna tayo sa ospital para makauwi na si Feli at makapagpahinga. Lucille, bakit? Ay, anong bakit? May inililihim ka sa akin. Lihim? Ay, ano ba sinasabi mo, Robert? Ano ba problema? Pwede ba wag mo na akong gawing tanga? Ano ba sinasabi mo? Hindi ako doktor. Pero sa simpleng paliwanag, alam kong may mali. Ano nga yun, Robert? Bakit ka ba nagagalit? Dahil niloko mo ko! Linago mo ko! Ano? Hindi kita maintindihan. Kaninong anak si Gwen? Sino ang kanyang ama? Sagutin mo ang tanong ko, Lucille. Sino ang ama ni Gwen? Kanino siyang anak? Sa'yo! Anak mo si Gwen! Huwag mo akong lokohin! Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ko siya anak! Robert, anak mo siya! Tama na yan kasi sinungalingan mo. Dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Ibinisto na ng blood test ang ginawa sa batang lim na itinatago mo, Lucille. Kaya huwag ka nang magkunwari. Robert, I'm sorry. Walang hiyakap. Halos 7 taon mo kong niloko, Lucille. Pinagmukha mo kung tanga. Ipinaako mo sa akin ang anak ng ibang lalaki. Hindi ko kasi alam. Alin ang hindi mo alam? Pwede pa. Huwag ka nang magtanga-tangahan. Patawarin mo ako, Robert. Patawa. Hayop ka! Kung hindi pa na-ospital si Gwen, kung hindi pa siya kailangang salina ng dugo, hindi ko malalaman ang ginawa mong panluloko sa akin. Walang hiya ka, Lucille. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Patawa si Robert. Hindi, wag mo ko. Huwag mo ko yakapin. Hindi sapat ang sorry mo sa ginawa mong panluloko sa akin. Ang sakit ng Lucille. Sobrang sakit. Nakapupunta. Magpapaliwanag ako, Robert.
Hindi ko kailangan ng paliwanag mo! Ayaw ko na umalis. Ayaw umalis. Huwag mo ko iwan. Mag-usap tayo. Pakinggan mo muna ako. Oh, si Robert nagmamadaling umalis. Sakay ng kanyang kotse. Parang may nangyaring hindi maganda sa kanila ni Lucila. Lalapit ako sa bahay nila. Umiiyak si Lucila. May nangyaring ang hindi maganda sa kanila. Lucille? Lucille? Si Dale ito. Buksan mo itong pinto. Lucille? Pwede ba? Pwede ba umalis ka? Bakit ka nandito? Hindi kita kailangan. Gusto ko na makatulong. Ano bang nangyari? Wala kang pakialam, Dale. Problema namin to ni Robert. Huwag ka makinuso, pwede ba? Umalis ka na. Hindi kita kailangan, hindi ko kailangan ng tulong mo. Lucille, ayokong umiiyak ha. Kaya nakikiusap ako. Lumabas ka dyan. Buksan mong pinto. Alam ko kailangan mo ng tulong ko. Andito na ako para damayan ka. Dale, anak, akala ko ba'y kinalimutan mo na ang babaeng yun? Hanggang ngayon pala nasa isip mo pa rin siya. May nakakita sa'yo na nagpupunta ka sa kanila. Nay, gusto ko lang tulungan si Lucy. Dahil alam ko may problema siya. Kahit ano pa problema niya, wala ka nang pakialam doon. Pamilyado na yung tao. Makakagulo ka lang. Saka baka problema mag-isama yun. Naawa ako sa kanya, Nay. At sa sarili mo, hindi ka naaawa. Nagmumukha kang tanga sa ginagawa mo eh. Pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa taong imposibleng mapasayo. Mahal ko pa rin siya. O, hindi sira ulo ka nga. Naku, Magdaleno, gamitin mo nga yung utak mo. Binata ka. Tapos ng pag-aaral. Edukado. Pero isang babaeng may asawa ang pinagpapantasyahan mo. Ay, siya pala ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagkakaroon ng girlfriend. Dahil pala sa babaeng yun. Nay, pabayaan niyo na lang ako. Paano kita pababayaan? Hindi tama ang ginagawa mo. Inilalagay mo lang ang sarili mo sa gulo at kahihiyan. Maaring mali sa tingin ni Inay na patuloy kong mahalin si Lucille. Pero yun ang nararamdaman ko. Hindi siya mawala sa isip ko. Dahil hanggang ngayon, narito pa rin siya sa puso ko. Mahal ko pa rin siya. Ano bang problema, Lucille? Nakalabas na ng ospital ang anak niyo pero hindi pa rin umuwi rito sa inyo si Robert. Nasaan na ba yun? Ewan ko. Bakit? Ano ba nangyari? Faye. Oh, Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naguguluhan ako. teka lang. Galit na galit sa akin si Robert. Bakit nga? Dahil kay Gwen. Huh? Nalaman niyang hindi niya anak si Gwen. Teka lang. Naguguluhan ako eh. Paano nangyaring di niya anak si Gwen? Cecile. Cecile, hindi rin kita maintindihan. Meron ka bang di sinasabi sa akin? Kung hindi niya anak si Gwen, kanino siyang anak? Ano bang kailangan mo sa akin, Dale? Gusto ko lang sanang kumustahin si Lucille. Alam ko may problema siya. Kaya nga, layuan mo na siya. Dahil lalo lang lalala ang problema sa ginagawa mong paglapit-lapit sa kanya.
Gusto ko lang namang makatulong. Hindi ka makakatulong, believe me. Baka makadagdag ka pa. Gusto ko siya makausap. Alam ko, hindi na siya inuuwian ni Robert. Eh baka rin ano? Ang dami mong alam? Dinaig mo pang detective. Hindi mo ba talaga tatantanan ng pinsan ko? Eh kaya siguro nagkandalo-loko-lokong buhay niya dahil yun sa'yo, Dale. Ikaw ang malas sa buhay niya. Dahil hindi ka pa ba titigil? Nagmumukha ka ng baliw eh. Nagmamahal lang ako, Bong. Pero, magugulo lang ang buhay mo. Tol, hindi kaya ng konsensya kung pabayaan si Lucille. Lalo na ngayon, hindi na siya inuuwian ng kanyang asawa. Eh, baka nga ikaw ang dahilan nun eh. Yan nga ang gusto ko malaman. Kaya gusto ko siyang makausap. Akala ko hindi mo na kami babalikan pa, Robert. Nagbalik ako. Hindi para makipagayos. Dahil wala na akong planong gawin yun. Narito ako para kunin ang iba ko pang gamit. Tuluyan mo na ba kaming iiwan ni Gwen? Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin yun, Lucille. Dahil sa panluloko mo sa akin. Halos 7 taon mo kong ginawang tanga. Robert, patawarin mo ako. Minsan lang ang pagkakamaling ginawa ko. Kahit ano pa sabihin mo, niloko mo pa rin ako. Sinaktan mo ko. Sinira mong respeto ko sa'yo. Kaya hindi ko na kayang pakisamahan ka pa. Papa! Papa, ayaw mo na ba sa amin ni Mama? Ayaw mo na kaming nakasama? Bakit po, Papa? Bakit po? Ang mama mo makasasagot yan. Kailangan mo na umalis. Papa! Papa, wag po kayo umalis! Wag po, Papa! Kailangan ka namin ni Mama! Bata ka pa, Gwen. Para maintindihan mo ang lahat. Di niya na po ba kami mahal ni Mama? Ang mama mo makasasagot yan. Si Robert yun ah. Nagbalik siya. Pero parang kumuha lang ng mga gamit. Isasakay niya sa kotse. At umahabol sa kanyang anak nila. Papa, dito na lang po kayo! Huwag niyo po kami iwan ni Mama! Gwen, pwede ba pumasok ka na sa loob? Papa! Ayoko po! Huwag po kayo umalis po! Huwag kayo sa amin ni Mama! Dito ka lang po! Kawawa naman si Gwen. Ano ka ba? Pero parang bato ang puso ni Robert. Pumasok ka sa loob. Papa! Kahit anong pakiusap ang gawin mo, hindi na ako makikisama pa sa mama mo. Dahil ayoko sa isang manluloko. Bakit po? Ano kung sinasabi ni Ano Robert? po ba kasalanan sa inyo ni Mama? Batahit po kayo! Dahil niloko niya ako. Alam mo ba kung paano niya ako niloko? Ano ba sinasabi? Nagkaroon siya ng iba. At ikaw ang naging bunga noon. Hindi ako ang papa mo, Gwen. Hindi kita anak. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan, Papa! Kayo, Papa! Hindi anak ni Robert si Gwen? Kung ganun, kanino siyang anak? Talagang hindi ka titigil, Dale. Nagugulo lang ang buhay mo dahil kay Lucille. Bong, hindi ko siya kayang pabayaan. At saka tungkol sa narinig ko. Lalo ako nagkaroon ng interes na malaman ng tungkol sa anak ni Lucille. Ano bang totoo ang gusto mong malaman? Kung sinong tunay nitong ama? Ha? Oo. Eh bakit pa? Sasali ko pa sa problema nilang mag-asawa? Kasi iba ang kutob ko. Kutob na ano? Na posibleng ako ang ama. Teka nga. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba alam mong may namagitan sa amin ni Lucille? Mahigit 6 na taon na nakakalipas. Yung anak nila ang alam ko. Nasa 6 na taon na. Napaparaning ka lang.
Ang sabihin mo, baka talagang mahilig pumatol kung kani-kanino si Lucille. At yun ang ama ng bata. Huwag mong husgahan si Lucille. Nasasaktan ka? Oo, dahil mahal ko siya. Bakit ka nandito? Ano bang kailangan mo? Lucille, alam kong kailangan mo ang tulong ko. Pabayaan mo na ako, Dale. Hindi ko kayang gawin yun. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Isa po may nalaman ako. Narinig ko ang sinabi ni Robert tungkol sa anak mo. Hindi raw siyang ama ni Gwen. Lucille, gusto ko malaman ng totoo. Anong totoo? Ako ba? Ang ama ni Gwen? Anak ko ba siya? Nahihibang ka, Dale. Nahihibang ka. Kung hindi ako, at hindi rin si Robert, sino? Sino ang ama ng anak mo? Sumagot ka, Lucille. Gusto kong malaman ang totoo. Talagang pinuntahan ka pa rin dito ng deal na yon? Ano ba gusto niya mangyari? May gusto siyang tiyakin tungkol kay Gwen. Gustong tiyaking ano? Kung anak daw niya. Palibasa narinig niya yung sinabi ni Robert. Naroon daw siya nung humahabol ang anak ko sa papa niya para pigilang umalis. Pinsan, ano nga bang totoo? Anak ba ni Dale si Gwen? Siya ba ang papa nito? Pinsan, Oo, Feli. Anak siya ni Dale. oh my God. Yung nangyari sa amin noon. At si Gwen. Si Gwen ang naging bunga noon. Noong una, nagugulahan ako kung sino ang totoong ama dahil nga irregular ang period ko. At isa pa, may nangyayari din naman sa amin ni Robert pag nagkikita kami. Kaya nga, ang buong akala ko, si Robert ang ama. Pero hindi pala siya. Diyos ko naman, Lucille. Ano ba ba? Tingnan mo ito nangyari sa inyo ni Robert dahil sa kagagahan mo. Wala ko sisihin, Feli. Nangyari na ang lahat. Eh, yun na nga eh. Akala mo siguro may tatago mo ng panghabang buhay ang kasalanang ginawa mo sa asawa mo. O eto na yun, no? Pinagbabayaran mo yun. At masakripisyo pa ang relasyon mo. Kaya nga nagsisisi ako, pinsan. Pati ang anak ko nadamay sa gulong ginawa ko. Ay, Diyos ko, ano ba Hindi yan? ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Mama, Hmm. di na po ba uuwi si Papa? Talaga bang iiwanan niya tayo? Anak, hindi ko din alam. Ano po ba ang kasalanan niyo kay Papa? Tapos sabi pa niya, hindi ko siya totoong Papa. Bakit po ganun? Sino pong Papa ko? Wala po akong Papa? Anak, may papa ka. Nasaan po siya? Tsaka bakit iba Papa ko? Anak, isa ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sana, maintindihan mo si Mama. Basta ito, tandaan mo ha. Iwan man tayo ng Papa Robert mo, nandito naman si Mama. Mahal na mahal kita, anak. Gusto kong pag-usapan natin ang problema, Robert. Naaawa ako kay Gwen. Wala na tayong dapat pag-usapan, Lucille. Hindi na ba mababago ang desisyon mo? Wala na ba talaga kaming halaga sa'yo, Robert? Hindi mo ba ako kayang maintindihan? Para bigyan mo lang ng isa pang pagkakataon? Dahil sa nalaman ko, dahil sa ginawa mong paglilihim at panluloko sa akin, biglang nawala ang respeto ko sa'yo. Maging ang pagmamahal na inukol ko. Masyado mo akong sinaktan. Pinagmukha mo akong tanga.
Kaya sorry. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Bahala na kayo ng anak mo. At tungkol sa ating kasal, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para hindi maging hadlang yun. Para maging malaya tayong humanap ng bagong mamahalin. Anak, sabi ko sa'yo, ay huwag mo nang isali ang sarili mo sa problema ng ibang tao. Hindi ko pwedeng pabayaan si Lucille dahil bahagi ako ng problema niya. At may pakialam ako sa kanyang anak. Ano? Anong sabihin? Nay, ako ang ama ng kanyang anak. Ha? Ano yung sinasabi mo? Iyon po ang totoo. Ako ang ama ni Gwen. Sinabi niya yun sa'yo? Hindi pa niya inaamin. Pero alam kong yun ang totoo. Oh, Diyos ko. Hindi niya lang masabi sa akin. Nay, apo niyo ang anak ni Lucille. Naku, anak. Gulo. Gulo itong pinasukan mo. Iniwan na si Lucille ng kanyang asawa. Dahil naalaman nito na hindi niya anak ang bata. Kaya ngayon, nararamdaman kong may ikalawang pagkakataon para sa aming dalawa. Lalo na hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Ngayong nagdesisyon na si Robert na wala na siyang planong makipagbalikan pa sa'yo. Paano ka na? Wala naman akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran ko, pinsan. Pero kailangan namin ni Gwen na ipagpatuloy ang buhay kahit wala si Robert. Nasakit sa anak mo ang mga nangyari. Alam ko, pero maunawaan niya rin ako. Si Dale, alam ko hindi siya tumitigil. Hanggang ngayon, ipinararamdam niya sa'yo ang pagmamahal niya. Nariyan siya lagi para damayan ka. Inamin mo na ba sa kanya na anak niya si Gwen? Hindi. Pero kahit di ko yan aminin sa kanya, alam kong yun ang nasa isip niya. May kutob na siyang anak niya si Gwen. Eh, kung talagang wala nang pakialam sa'yo si Robert, siguro mas tamang tanggapin mo na lang si Dale. Isa pa, siya naman ang totoong ama ni Gwen. Salamat. At pumayag ka mag-usap tayo. Lucille, hindi mo man aminin sa akin. Nasisiguro kong anak ko si Gwen. Tama ba ako? Oo. Ikaw nga. Alam na ba niya? Sinabi mo na ba sa kanya? Hindi pa. Pero handa na akong sabihin yun sa kanya at ipakilala ka. Dahil hindi naman niya ako titigilan hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Salamat. Labas kong ikakatuwa yun na makilala niya bilang kanyang ama. Lucille, alam ko kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Pero sana tandaan mo, narito lang ako. At kahit ano gagawin ko, hindi kita papabayaan. Salamat, Dale. Mahabang panahon man ang lumipas. Pero kahit minsan, hindi ka nawala sa isip ko. Kahit isang saglit hindi nabawasan ang pagtingin na inihukol ko sa iyo. Kahit nga nung napagkasal ka, nanatili ang pagmamahal ko sa iyo. Alam kong maaga pa para ipilit kong sarili ko sa iyo. Pero nakahanda akong maghintay. Kung kailan nakahanda ka na, para bigyan ako ng panibagong pagkakataon na maging bahagi ng buhay mo at maging ama sa ating anak. Dale, Mahal na mahal pa rin kita, Lucille. Marami naman ang mga nangyari. Ikaw pa rin ang nasa puso ko. Ikaw lang pakamamahalin ko.
Sana buksan mo ang puso mo para tanggapin ang pag-ibig ko. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Kayo ang ating anak. Dahil ikaw lamang sa buhay ko. Laging may ikalawang pagkakataon. Ang kailangan lamang ay matutong maghintay at hindi dapat sumuko. Katulad ng naging pagmamahalan nila Dale at Lucille. Dumaan man yon sa iba't ibang hadlang pero tadhana pa rin ang gumawa ng paraan upang pagsamahin ang pagmamahalang para sa isa't isa kung saan mas magiging ganap ang kanilang inaasam na kaligayahan. Mga kaibigan, naway naibigan ninyo ang itinampok nating kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Dale. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating dula ay sina Sexy Mega ng Yes FM, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Jeneline De La Cruz, at si Maynard Landicho Jr. bilang Dale. Naglapat ang angkop na tunod, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kwentong ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po naman ang inyong lingkod, Alex Agkawili, na naganyayang patuloy niyong subaybayan ng mga kasaysayan ng buhay pag-ibig. Dito pa rin sa ating dulang, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story.